Isang nakakaiyak na bagay po ang ginawa ngayon ni PBBM. Halos hindi po ito kapanipaniwala doon po sa panig ng ginawa na yan ng kabayanihan ni PBBM. Isa po kasi mga kaistoryang sundalo na nabulag sa serbisyo habang nasa labanan ang ginawaran ni PBBM ng isang hindi inaasahang kabaitan na nagbigay ulit sa kanya ng pag-asa at para po sa kanyang pamilya. Sa paraang yan mga kaistorya ay para na ring naging bayani si PBBM ng mga militar natin. Yan po ang magandang balita na ihahatid ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipapakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Yan po mga kaistorya, yung nakikita ninyo, siya po mismo ang sundalong 15 taon pong nagserbisyo. At siya po mga kaistorya, ay madi-discharge na sana, dahil nabulag nga siya. Napaiyak nga siya, nagpaalam na siya. Kaya lamang mga kaistorya, nakita ni PBBM ang kanyang kalagayan at pinigil ni PBBM. Yung tinatawag pong complete disability discharge. Talagang discharge na sana siya sa serbisyo. Tapos na ang serbisyo niya. Hindi po yun pinayagan ni PBBM mangyari. Kasi kawaawa naman Nasa serbisyo, nasa labanan, nasabugan po siya ng bomba sa isang labanan. Nakainkwentro nila ang BIFF noon sa Mindanao. Pagkatapos mong mabulag, ay madi-discharge ka na. Kawawa naman. Mga kaistorya, isang bayaning buhay po ito. Sundalo ito. Sabi nga niya, ibinigay niya ang paningin niya, sa taong bayan, sa mga Pilipino. Yun naman ang kapalit. Siya naman yung nawalan mga kaistorya ng literal na paningin. Ang problema dito, may pamilya po yan, may mga pinag-aaral at may pinakakain po yan mga kaistorya. Naawa si PBBM. Pinigilan niya po mga kaistorya yung discharge na yan. Ipapakita ko muna sa inyo ang video mismo ni Sir Jerome Jacobo. Bago natin basahin ang mga references. Ito na po mga kaistorya. Video mismo ito. Ganito na lamang kalaki. Ayan. Diyan sa part na yan ay magpapaalam na siya. Kaya lang hindi ho pumayag si PBBM na tuluyan siyang magpaalam. Maraming salamat po aking mga kababayan. Bumalik po ako sa aking pamilya. At least hindi nakakahon. Hindi ko man sila nakikita, but at least naiyakap ko sila. At sabi ko, anak, ay proud ako na naging isang sundalo, kasi ang pagiging sundalo ang naging daan para mabigyan ko kayo ng magandang buhay at kapagpaaral ko kayo. Kaya kahit na wala ako na nakikita, ay gagawin ko pa rin ang aking makakaya para mapatapos kayo sa pag-aaral at maabot ninyo din ang inyong mga pangarap balang araw. Kaya, uuwi na si Papa. I'm coming home. Coming home. Sapat na siguro yung 2 mata na ibinigay ko para sa ating bayan. Kaya, salamat sa aking follower na nabigay po nito. Kaya, sa lahat ng mga kababayan ko, lahat ng mga Pilipino na nagpasahod sa akin, maraming salamat po at malaking tulong na kahit lalabas mo na ako sa serbisyo na ganito, at least may karangalan ang aking pagkabulag, may silbi ang aking pagkabulag. Para po yun sa inyo. Maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga tropa na nandiyan po sa serbisyo. Ingatan niyo po ang inyong serbisyo. Panatilihin ang isang pagiging mabuting sundalo at isang pagiging mabuting ama sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at lalo na huwag niyong kalimutan ng Panginoon. At the end of the day, babalik tayo sa Kanya. So, with that, maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng aking mga naging classmates, simula sa ROTC,
sa CSC Metalas Class 25-2010, sa POTC Class 36-2012, sa OPC Class Lacandiwa Class 63-2014. Maraming salamat po inyo. Mga classmate ko po sa OCS, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa Scout Ranger family, maraming salamat po sa inyo lahat. This is your Captain Blind. Signing off. Maraming salamat po. Nakakayak naman yan. Ano ba yan? Nakakayak naman yung mensahe na yan, sir. Parang ang sakit sa dibdib eh. Diba? Kasi siyempre mga ka-istorya, yung uniforme mo, yung serbisyo mo, yan ang karangalan mo at yan ang pride mo bilang isang sundalo. Tapos nang nabulag ka dahil sa yung pagtupad ng tungkulin sa bayan, eh, madi-discharge ka. Nakakalungkot mga ka-istorya. Pero hindi ho yan hinayaan ni PBBM. Parang gusto kong mapaiyak naman sa'yo, sir eh. Mamaya na nga, dito muna tayo sa balita. Basahin ko muna to. Parang madadala ako eh. Ito na muna. Basahin ko muna po ito mga ka-istorya. PBBM, pinigilan pag-terminate sa sundalong nabulag dahil sa bomba. Tinaasan pa ng ranggo. Hindi pinabayaan ni PBBM eh. Tapos na sana serbisyo nun, discharge na sana. Sa halip po na ma-discharge, ay pinigilan ni PBBM tuloy ang serbisyo ng sundalo at na-promote pa, tinaas pa ang ranggo. Talagang galing ng presidente natin. Sinusindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng complete disability discharge kaya Army Captain Jerome Hacuba na nabulag at nawala ng paningin matapos masabugan ng bomba habang ginaganap ang tungkulin. Sa video message ng Pangulo, sinabi nito nakita niya ang video message ni Hacuba sa social media kung saan nagpaalam na ito dahil aalisin na siya sa military service matapos mabulag. Yun yung video na pinapanood ko sa inyo kanina. Sinabi ng Pangulo na hindi tamang basta na lamang alisin ang opisyal sa serbisyo matapos itaya ang buhay sa pagtatanggol sa bansa. Tama. Ito ay isang opisyal na itinaya ang buhay para ipagtanggol ang Pilipinas at dahil sa ganyan ay basta na lang bibitawan natin. Hindi naman yata makatarungan yan, anang Pangulo. Sinabi ni Presidente na inatasan na niya si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner na suspindihin ang CDD ni Hacuba at inutos na taasan ang ranggo dahil sa katapangan mula Captain ay magiging Major na ito. Galing taas ng itinalo ng ranggo. Inatasan na rin ng Pangulo ang Department of National Defense na pag-aralan ang pulisiya sa CDD at gumawa ng panibagong pulisiya sa lalong madaling panahon. Unfair naman talaga yung CDD na yan. Hindi makatarungan yan. Iniutos din ni Pangulong Marcos Jr. kay Brawner na maghanap ng ibang posisyon para kay Hacuba na pupwede ito dahil kahit nabulag ay marami pa rin itong magagawa batay sa kanyang mahigit 15 taong karanasan na serbi. Tama. Yung mga karanasan lang yan, pwede ngang magturo yan eh. Yung mga karanasan niya, di ba? Yung talagang actual na karanasan niya sa labanan, pwede niyang maibahagi yan sa mga kapwa niya sundalo. Scout Ranger pala. Si PBBM po mga ka-istorya, baka hindi pa ninyo alam. No, sa mga hindi pa nakakaalam, sundalo ang presidente natin, literal. Scout Ranger po si President Bongbong Marcos Jr. Kaya po talagang malapit ang puso niyan sa mga militar. At kung nakikita ninyo sa mga banta ngayon, sa posisyon ni Presidente, hindi po mga ka-istorya bumibigay ang Armed Forces of the Philippines o ang mga militar na sila po ay mag-withdraw ng suporta kay PBBM kasi nga po, hindi lang basta Presidente si PBBM, kundi isa pong sundalo si PBBM. Ang puso ni Presidente BBM ay puso din po ng kasundaluhan natin. Ganun po yun. Totoo yung sinasabi ko po sa inyo na Scout Ranger po, si Presidente BBM. May ranggo po yan. Opo. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa duty nila ay nasaktan sila ay nagka-injury at dapat napatuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang serbisyo. Kaya't ito ang pagbabagong gagawin natin. O, kita ninyo, isang legacy po para po sa kasundaluhan. Ang ginawa na naman ni Presidente BBM. And speaking of that, ito naman po ang video message po ni PBBM. Pakinggan po ninyo mabuti. Palakihin ko na lamang siguro ng kaunti si PBBM. Tapos i-play po natin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay nakakaiba sa ibang video na aking ginagawa.
Dahil ito po ay tungkol sa isang magiting na sundalo natin na si Captain Jerome Hacuba, ODAS 146467 Philippine Army. Kung nakita nyo po, ang ating butihing kapitan ay nabulag dahil nasabugan po ng bomba. Nagjo-duty siya at ito yung nangyari sa kanya. Ngunit pagkatapos siyang nabulag, ay nabigyan siya ng tinatawag na CDD or Complete Disability Discharge. Ibig sabihin, hindi na siya pwede sa military dahil nga hindi na siya pwede sa combat operation at nabulag na nga siya. Nung nakita ko yung video niya at pinag-isipan ko yung mga nangyari sa kanya, parang hindi tama. Dahil ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na, para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan, ay basta't bibitawan na lang natin, ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon, ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. At maghanap po tayo ng mga iba't ibang posisyon na pwede pa naman siya yung ating mga tinatawag na the major adaptive duties. Kasi kahit kahit nabulag na po, marami pa ring duty na pwedeng gawin ng isang sundalo, lalong-lalo na sa isang sundalo na may 15 years na experience. Maraming may idadagdag at may tutulong sa atin yan. In-instruction ko rin ang ating Secretary of National Defense na pag-aralan ulit itong polisiya natin para hindi naman mangyari ulit ito. Na ang isang sundalo natin na nasaktan dahil sa sakripisyo niya, dahil ginagawa niya ang duty niya para ipagtanggol ang Pilipinas, ay basta't pagka nasaktan, ay basta't bibitawan na lang natin. Hindi naman tama yun. Kaya't gagawa po tayo ng bagong polisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Ito ay para sa lahat ng ating mga sundalo na dahil sa ka-duty nila sila'y nasaktan, sila ay nagka-injury, ay dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Kaya ito po ang pagbabago na gagawin natin. Mabuhay ka, Captain Hacuba. Hindi, mabuhay ka, Major Hacuba. At mabuhay ang sandatahang Pilipinas. Yun, mga kaistorya. Ngayon, si Major Captain Jerome Hacuba, kung kanina po mga kaistorya, napaiyak, napaiyak. Biglang parang nabigyan muli ng pag-asa, biglang sumigla. Ito yan, panoorin po ninyo. Ito na yung matapos po na ma-promote siya at masuspindi ni PBBM yung CDD niya. Play natin. Mr. President, sir, maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo. At maraming salamat din po, sir, sa promotion at sa inyong tiwala sa akin na ipagpatuloy pa rin ang aking serbisyo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na tumanggi o mag-disobey sa aking Commander-in-Chief? Kaya kung noon ay ang ating former president ay in-extend din ako sa serbisyo at ito din po ang inyong ginawa. Kaya masasabi ko na ito ang mga Commander-in-Chief na may pagmamahal sa mga kasundaluhan. Kaya maraming salamat po, sir. Sir, request permission to proceed, sir. Maraming salamat po sa tiwala. Yun, galing. Salamat naman, nakaka-touch talaga yung pangyayaring ito, mga kaistorya, Parang nahaplos ni PBBM ang puso ng kasundaluhan po natin dahil dyan, mga kaistorya, laking puntos nun para po kay PBBM, mga kaistorya. Ito pa, dagdagan ko pa po, mga kaistorya. Sabi po ni Ramon Tulfo, palakihin ko nga para po mabasa din po ninyo. Ang utos
ni President BBM na i-retain sa serbisyo ang isang military officer na nagkaroon ng malubhang kapansanan sa pagtatanggol sa bayan, ang lalong magpapamahal sa kanya ng buong kasundaluhan. Wala na yung mga gustong magpatalsik sa kanya na nananawagan sa militar. Nako, wala na, di na sila papansinin ng militar natin. Di pa rin makalimutan ni BBM na siya ay nag-training sa Philippine Army Rangers noon. Sabi ko sa inyo, naniwala na po kayo sa akin, mga ka-istorya. Ako, matagal ko nang alam yan. Yung tungkol dyan sa pagiging scout ranger po ni PBBM. Sabi naman ni Rowena Guanzon, good job ka dito, sir. Sana, ganda sana. Ay kaso doon sa comment niya naman, tingnan naman ninyo mga kaistorya, bumaba na siguro, tama. Nako, ito talagang mga to. Sabi ko sa inyo mga kaistorya, yung mga kalaban ni PBBM sa politika, gumawa man si PBBM ng tama o mali, kumaliwa man si PBBM o kumanan, hindi niya masasatisfy yang mga yan kasi iisa lang ang gusto niyan, ang bumaba o mapatalsik si PBBM sa pwesto. Kaya mga kaistorya, mag-ingat po tayo sa panig na paniniwalaan natin. Dun po tayo sa alam nating tama at totoo. Huwag po tayong basta-basta magpadala sa mga naninira sa administrasyon, kasi pagka pinabagsak mo po ang presidente, pag pinabagsak mo ang gobyerno, buong Pilipinas po bagsak, buong sambayan ng Pilipino bagsak, damay-damay po tayo dyan. Umpisa na naman tayo, back to zero po tayo mga kaistorya. Kung kailan tayo mga kaistorya nakakahakbang na pataas, bigla na naman tayong balik sa ibaba, nakakalungkot. Po mga kaistorya? Yan po ang mga balita at impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, kritisismo, opinyon, reaksyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa mga bagong viewers natin. Nagpapasalamat po tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.